day po sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa panibagong episode na kung saan ang tinatawag na selective culling. Papakita ko sa inyo, explain ko po sa inyo kung paano nga ba or ano nga ba yung selective culling. Actually, ang nakikita nyo ngayon ay ang mga layers, ang mga manok na alaga natin na ang edad ay nasa 2 years and 2 months na daw. Hindi po natin to manok, pero galing po sa atin. So, andito tayo sa farm ng isa nating kaibigan. Yung kanyang manok ay 2 years and 2 months na dito sa kanila. Dapat po talaga, kailangan na siyang ikal. Totally. Sabay-sabay na sana siyang ikakal. Kaya lang, sa kadahilanang wala pa silang pamalit na panibagong RTL at medyo peak season po ngayon dahil magdi-December na, hindi man po masyado ang itlog ngayon. Lalong-lalo na po yung large size, mga large XL, jumbo. Hindi pa nila pwedeng ikal. So, yun po yung mga dahilan. Wala pa silang pamalit. Dahil yung pamalit po nila ay manggagaling sa atin. So, mababakanti po yung kanilang cages. Pati po yung mga dinideliveran nila, mapuputol po. So, may possibility na kapag yan ay naputol, yung pag-deliver ng supply ng itlog, ay maghahanap po sila ng panibagong supplier. Ngayon, kung medyo nakahanap sila, baka mahirapan tayong makabalik. The moment na meron na po tayo ulit production. Kaya yun po. Para ma-prolong pa yung itlog natin, yung production ng itlog natin sa farm, ang isa sa mga sinuggest ko na pwede nilang gawin ay ang selective culling na tinatawag. Through selective culling, makikita po natin yung mga manok na hindi na nangingitlog. Ngayon, yung mga hindi na nangingitlog, syempre, kain po yan ng kain. Kumbaga sa borders hindi na siya nakakabayad ng kanyang board and lodging. So, kailangang i-out natin siya, paalisin natin para hindi tayo malugi. Kasi nga po, ang nakukuha nila ma'am dito na itlog ay 26 na tray. Ang pinapakain naman nila ay 3 sako. 2,000 heads, 2 building po ito, magkabila. Itong nakikita natin ay good for 1,008 heads. Ganon din sa kabila, 1,008 din. So, all in all, 2016 ang capacity. So, aalisin natin yung mga hindi na nangingitlog. Paano nga ba makikita yung mga manok na hindi na nangingitlog? So, isa po dyan, makikita po sa palong. Tama ba yun, Mickey? Paano makikita yung yung manok na hindi na nangingitlog? Pakita mo nga, anong meron dyan? Anong pagkakaiba niyan? Yung Patingin, pa-close up ko. Taas mo ng konti. Okay. Ito, umurong na, Yun po, itong palong po niya, umurong na, lumit na. Dapat po kasi, malaki po yan, So, ganon. Ganito po yung nangitlog na manok. Yan po yung palong. So, hindi na nangitlog yan. Sa palong pa lang po makikita sa puwetan. Parang sarado na. Ano ang sarado? Dito. Ano yung nakakapa mo dyan? Yung dalawa. Yung dalawang panipit niya. Yung parang buto niya sa likuran, Ayan. So, hindi na talaga nangingitlog dahil masikip na. Ibig sabihin po, dahil sa masikip, wala na nga pong itlog na dumadaan kaya masikip po siya. Yung nakikita nyo po ngayon ay selective culling. Kami na po mismo yung nagpunta rito para pilian yung mga manok nila. Alisin yung mga hindi na nangingitlog. Nang sa ganon, bumaba po yung feed intake. Yung pinapakain po nila, siguro yung pinapakain nila baka maging na lang, 2.5 sako, depende sa maalis namin. Tapos yung production naman mami-maintain yung 26 na tray. So, ganun po yun. Para hindi pa po maikal. Habang inaantay yung mga pamalit na manok. So, yan po yung tinatawag na selective culling. Kasi nga po, tignan nyo, Mickey, pakita mo nga yan. So, ito, hindi na nangingitlog, Pero, grabe, punong-puno yung butchi niya, Punong-puno po, Ang laki po. Sayang feeds. Sayang po yung feeds. Kain po siya ng kain. Hindi naman nangingitlog. So, malulugi po talaga. Malaki po. Napakalaki po ng advantage ng selective culling.
Sa mga pwede nyo rin po itong gayahin dyan sa mga farm ninyo, lalong-lalo na sa mga backyard racer. So after ng pamimili namin, kasi na-stress yung mga naiwan dito, double dose lang po natin sila ng vitamins. Amino acid ang magandang ipainom sa kanila para maalis yung anti-stress. Pwede rin yung vitamin C with electrolytes. Tinitignan lang po nila yung mga palong na umurong na. Sigurado po yan, hindi nangingitlog. Yung manok na lumiit yung palong, umurong. After nilang mamili dito, lilipat ulit sa kabila para naman pilian rin yung kabila. Tapos babalikan na naman ulit. May pangalawang round pa. Yan, yun pong kinakal dito, nire-reject, ay nililipat po nila doon. Tapos dito dinadala yung mga kinal. Meron din silang mga RIR, Rhode Island Red na chicken. Ayan po. So marami rin silang pato. Ayan. Sana nabigyan ko na naman po kayo ng panibagong idea tungkol sa larangan ng pag-aalaga ng paitloging manok. Thank you po sa panonood. Until next time, dahil magtatrabaho pa po ako, tutulungan ko sila. Yan. So maraming salamat po. God bless. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags. Thank you.